God is able. From disability to possibility. Magandang gabi, kaagapay. Ito po ang programang God is Able, napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live. Bukod yan, kami po ay napapanood din sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa ating partner television, Channel 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Ako po si Malu Tiongson Ortiz. Yes, ako naman po si Raquel Camulandong at pwede rin po kayong mag-message sa ating smart number 0999-223-5675 o sa globe number natin 0916-296-6620 at meron po tayong landline 654-332 local 401. Ang God is Able program po ay miyembro. Kami po mga broadcasters dito ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Hello, Malu! Ay, magandang gabi, Raquel. Hello. May hangover pa ako dun sa ating family camp, no? Alin doon yung sayaw natin? Nagkita-kita tayo doon with our... Pero before we start, Raquel, no, actually ang topic natin today. Pero yes. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede mo i-share sa atin, baka may mga first-timers nakikinig. Ano nga ba ang God is Able? Yes, ang God is Able po ay isang pamilya ng mga persons affected by disability. Pero syempre, hindi lang po mga persons affected by disability, meron din po tayong napakaraming mga volunteers. At meron po tayong mga regular na ginagawa. Ito po ay yung ating gift of mobility kung saan through the partner churches, namimigay po tayo ng mga walking devices katulad ng wheelchair. Pero kailangan pong mga through the partner churches. At syempre, meron po tayong mga conferences, yung Building Life Together, na naging course na rin through our partnership with Asian Theological Seminary. And syempre naman yung ating inaabangan once a year annual family camp. Yun, di ba, Malu? Exciting, ano? Ang ganda, Raquel, no? How God is expanding our borders. No? Imagine mo nung araw, nag-start lang kami nag-start lang kami sa mga wheelchair distribution. And then one day, naalok kami dito sa FEBC na mag-radyo. So it's been, 8 years na yata kami dito sa FEBC. At anniversary natin, di ba? 77th anniversary. Yan. Grabe, Malu. Talagang pioneer ka ng God is Able. So nakita mo talaga kung paano nag-evolve. At tayo ay 12 years na, tama ba? O 11 years? 11 years. 11 years. Okay. That is, lahat naman yan gawain ng Panginoon. Amen. Amen. Tayo, we just say yes. Yes. Hindi, sige, bago, wag na natin patagalin. Ang topic natin today is muscular dystrophy. Alam mo, dito sa God is Able, Raquel, ang dami kong natutunan ng iba-ibang klaseng disability. Dati kasi, alam ko lang, yung common, yung condition ng anak natin, autism at Down syndrome, di ba? Yun lang ang medyo familiar ako. At saka yung mga nakikita natin, may mga physical, mga deaf, mute, ganyan. Pero meron palang tinatawag na muscular dystrophy. No, sometimes we see people na naka-wheelchair pero alam lang natin lumpo sila pero hindi natin alam ano nga ba yung condition. So ang guest po natin today si Mark at saka si Michael Doctama at sila po ay twins. At pareho silang merong kondisyon ng muscular dystrophy. Sige, hello, pakilala ko lang ng konti, kasi kasama natin ito, kasama ang nanay nila dun sa katatapos lang na family camp, Malu, di ba? Kasama natin sila, and kaklase ko rin sila sa Building Life Together course doon sa Asian Theological Seminary, Kambal. Yan, alright, sige, introduce na natin sina Mark and Michael Doctama. Hello, good evening. Ayan, magandang gabi po, Ma'am Malu and Ma'am Raquel, and to God is Able po sa ating lahat. Good evening po sa ating lahat po. Mark, ikaw ang una nagsalita. Ikaw ba ang panganay sa inyong dalawa? Yes po. Okay.
2 minutes yung pagitan. Inalit si Michael. Di baka meron kayong gustong batiin, Michael, kung sinong gusto niyong batiin man nakikinig sa atin ngayon. Yes po, binabati ko po yung taga dito po sa Rodriguez Rizal at saka sa mga kapatid po namin sa ibang bansa. So, magandang gabi sa inyo lahat. Thank you po. So, may mga kapatid kayo. Yes po. Ilan kayong magkakapatid? Kami po yung panganay and 6 po kami na magkakapatid. Buti may mga kapatid kayo at nasa ibang bansa. Sige, so Mark at saka Michael, no, can you tell us more about what you do? Ano ba kung kayo po ay nagtatrabaho? Ano ba ang pinag-aabalahan ninyo? Yeah, ang aming pong work, by God's grace po, is gumagawa po kami ng website. It started during the pandemic crisis. There is a free training for digital marketing skills, and nagustuhan po namin yung niche ng website designer. So, ayun. And then mahilig din kami maglaro ng chess. Yeah, yun, yung mga hilig po namin. Oo. Gano'n na kayo katagal web designers? It's been 4 years na po. Since matagal na rin. Opo. Oo. So talagang maganda naman ang effect nito sa inyo financially. Yun lang po. Pagkatapos ng project, you need to send proposal again, look for your clients. Yun lang po yung cons ng freelance worker. Yeah. Pero at least may mga projects. Yes, at least po. Meron naman po by God's grace. So, Michael, can you tell us more about yung condition ninyo, no? Yung tinatawag na muscular dystrophy. Ano ba yung condition na yan? At saka, ano ba yung symptoms niyan? What should we watch out? What should the listeners watch out for? Muscular dystrophy po is progressive weakness po siya. So, at nagkakaroon ng loss yung muscle sa strength. So, mabibigla ka na lang, natutumba ka, na wala namang dahilan. So, yung mga nerve kasi po niya is namamatay unti-unti. So, it's progressive po siya na sakit. So, kailan ito? Oo. Kailan nyo? Anong edad nyo? 13 years old po kami bago namin naramdaman. Pero na-neglect po namin. So, hindi po namin na pinansin, akala na natural lang. Pero, nang tumatagal na po, yun, nanghihina na talaga arms tsaka legs namin. So, hindi na kami nakakatakbo ng mabilis at hindi na kami nakakalundag or nakakalukso. So, yun na palang ang dahilan. Kaya sometimes, yun, mahirap na sa amin ang pagtaas ng kamay, yun, at madali na kaming mapagod. So, some cases, nagkakaroon na po ng medyo panghihina po ng aming paghinga yan, sa heart. So, yun po yung mga sintomas po. Pati pala ang puso apektado. Kasi muscle din kasi, no? Tama ba ako? May mga times po na yun, parang so, pag nakahiga ka, ganun, bigla na lang siya parang yung breath mo, ganun po. Oo. Na-mention kanina ni Michael na hindi nyo pinansin. What if kunyari napansin nyo yon? Pwede ba sana yung maagapan? Pwede bang ma-prevent yung pag-progress ng muscular dystrophy? Upon researching po, pwede pong pabagalin yung progress ng sakit, especially po kung naagapan. Kasi yung mga healthy lifestyle dun talaga po ang kailangan para at least mapabagal. Kasi wala naman po siyang cure. Hindi po siya magagamot because it is hereditary. Namamana po siya, and ang carrier is girl.
yung babae po yung carrier at that time. Hmm. There is a sabi ng doktor noon, yung physiotherapy. Yun po yung recommend ng doktor para mapabagal yung progress ng sakit 3 times a week. So medyo ano din sa bulsa po kasi 900 per session yung isang therapy po. So at the time wala wala po kaming kakayahan to cover yung ano po yung Hmm. expenses na ganun po. Sa pagkain Hmm. na lang po natin, doon na lang po inaano. Pero ang ano doon kasi, hindi namin alam na hindi na kami makakalakad. Kasi as the years go by, yun, pahina ng pahina pala. Ganun po yung sakit namin. Hindi namin alam na gano'n na ano. Kaya parang okay lang, ganyan, sa amin. Hmm. Pero nung yun na, hindi na kami makatayo. Yun na talaga, doon na kami po nabahala. Doon na kami na, Hmm. Mm. yan, ganun po siya yung progress. Mark, Mm. nabanggit mo yung ano na namamana siya, no? No, na research ko nga kasi meron din kaming isang miyembro dito sa God is Able. Ganyan din sila magkapatid, no? Pareho silang nauna syempre yung kuyang magkaroon tapos sumunod yung mas bata. Ah, yung namamana nga daw siya tapos mas common sa lalaki, no? Ang babae hindi nagkakaroon, no? Ang lalaki ang nagkakaroon. Yeah. Tama ba? Ang sabi niya sa akin, pagka may kapatid kayong babae, wala sila pero pwede silang magkaanak din na merong Hmm. Yeah, muscular dystrophy. Tama yeah, po ba? possible po, Mamalu. Mm. Actually, honestly, 4 po kami na magkakapatid na may ganito. Ah, ah. And opo, Hmm. 4 po kami. Our youngest na boy, may ganito po siya. And yun po, hindi na din siya nakakalakad. Sa bahay na lang din. Opo. Pero yung kanyang upper extremities, medyo malakas pa. And yung pang-apat, yung bago yung bunso, which is girl, ganun din po. Nahirapan na siya tumayo, pero at least nakakaano pa po siya. Nakakaano pa siya ng katawan niya. Sa girl, hindi masyado yung effect, pero siguro mga 40%, mga ganun po. Yung effect sa Okay. babae. Yeah. Oo. Yung, 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 Oo. yung mother mo ba, may kapatid ba siyang ganyan din? Hmm. Sa lahi ba ng mother mo? Hindi ba Yun, nakita yun? oo, yun nga po yung pinapadiagnose pa lang kami. Actually, nagtanong yung doktor magkapatid ba si mama mo at papa mo? Ganon yung tinanong nung doktor sa Oh. yun sinabi namin hindi po eh. And then, yun nga, yung question ni Mama Lo, question din ng doktor. Wala naman po eh. Mother side, father side, wala po eh. Wala pong gano'n na may sakit na ano. Hindi namin na ano. Wala naman daw po. Mm-mm. Yun, So, kaya hindi nyo alam. yeah, So, hindi, oo. So, sa tingin nyo, kanino nyo na-inherit yan? Wala kaming idea eh. Pero yung Idea. sabi nung mga chewy namin, baka sa ninuno pa daw po. Ganun yung Oo. explanation sa amin po. Opo. Oo. Oo. May na-mention ka kanina yung diet, yung pagkain. Yes. May mga dapat bang iwasan na pagkain? Yung may muscular dystrophy? Yeah, yung sinabi sa amin particularly, parang yung ano din, yung matamis, yung maalat, yung mga ganun po. Tapos more on vegetables, green, yung mga green leafy vegetables and fish. Yun ang sinabi Oo. sa amin na diet na Oo. palakas. Opo. Yeah. Michael and Mark, sabi nyo, 13 years old nyo na find out, na nagsisimula ng magkaroon ng effect yung muscular dystrophy. 13 years old, naintindihan nyo na ba yung bigat ng sitwasyon na yon? Or siguro, anong edad nyo naramdaman talaga? Nung 13 years old pa kami po, hindi pa namin alam talaga. We don't have an idea kung ano yung, kasi parang over fatigue ka, ganun yung pakiramdam. Tapos yung pawis mo parang
butil ng mais, ganyan. Actually, sumasakit siya at the back of your head. Yan yung unang-unang manifestation niya sa amin. And then yung mga joints na, yung mga hugpungan ng paa at kamay. And then at the age po na talagang naano namin, that was 28, 2008 or 2009, mga ganun po. Kasi doon na po kami, bigla na lang kami natutumba, sabi ni Michael kanina. At hindi na kami makatayo. Tinutukod namin yung aming kamay para kami po ay makatayo. Kasi yung lower extremities namin, wala na po talaga siyang wala siyang push. Yung lower extremities namin. Yun na po. Nagkaroon na kami ng parang takot na kami gumalaw, maglakad, lalo na mga stairs, down and up, mga ganyan. Kasi ang feeling namin para kami matutumba. Ganun po yung feeling. Yun pala, wala na kaming balance. We get na loss of balance na po yun pala. Yan. Michael, meron nakukuha ba ito sa therapy? Kayo ba ay nag-require ba sa inyo na mag-therapy kayo? Para sa Opo, yung sinasabi po kanina ni Mark, tissue. So, bali yun po ay mamassage po yung mga muscles. Kung saan meron pang mga muscles, yung paa, yung katawan, yun po ang minamassage po. So, para lumakas siya at dumalo yung mga dugo sa ugat ng mga katawan. So, from sa likod, ganyan. Yun lang po, para at least lumakas po siya. 3 times a week, para dapat sana. Kung may pera. Pumupunta Yes ba po. kayo sa therapy center or kayo na lang ba ang kumukuha sa bahay? At saka pumapayat ba ang legs ninyo? Nawawala ba ang muscles niyan? Yes po, ma'am. Pero yung question niyo po na kanina na pumupunta sa doktor, no po. Isang beses lang po kami nagpakonsulta. Dahil nga to hindi ma-provide yung ganun po na pera. So, isang beses lang kami pumunta sa doktor. Yun, yung mga muscle naman pag lumiliit po siya. So, kaya itong mga namin, mga paa namin, parang magiging skeleton ang dating pag tinitingnan na parang yan. Kasi nga, humihina siya, nawawala talaga, unti-unti. At taon-taon po siya na luminipis yung muscle po ng katawan. Oo. Kailan kayo finally sinabihan na gumamit na ng wheelchair? 2020, 2019. So, Doon na po hindi na kami talaga. Oo, kasi hindi na talaga kayo makalakad. Opo, hindi na po. Oo. Ano ang effect na sa inyo niyan? Ito na, nasa wheelchair na. Parang may may verdict. Anong effect sa inyo emotionally, mentally, spiritually? Napakahirap tanggapin po. Napakahirap tanggapin po. Real talk kasi normal kami nung ipinanganak ko eh. So buti sana kung inborn ka na ganun. So we feel devastated talaga. We lost of hope na paano ka mabubuhay. Kasi ang unang naisip ko talaga, burden ka sa family mo. Nagiging burden ka talaga. Kasi wala na eh. And then at that time, yun nga, kami pa yung panganay, and then you had a lot of plan and dreams for your family, not just personally po. So, talagang nagkaroon kami ng parang nahihiya kami sa tao, unti-unti kami nahiya sa tao. Parang hindi na, we hide ourselves, ganyan. Kasi, bakit ganito si Mark? Noon, ganito, ganyan yan. Pero ngayon, ba't ganun nangyari, di ba? Parang, talaga, we feel, parang wala nang halaga. Parang, na po. So, ganun yung naging sa akin. Sige, Kuya, Mike.
Si Michael, ganun din ba? Michael, ganun din ba ang naramdaman? Yes po. Masakit talaga sa una. Siyempre, yun nga, iniisip mo kung paano ka mabubuhay ng normal, paano ka mag-aaral, paano ka magkakapamilya, magtatrabaho. So yun ang naisip ko po nung ah, maglagpas na kami ng mga 20s. Mm-mm. So, paano to, Lord? Ah, paano ako mabubuhay ng normal na gaya ng nakikita ko sa paligid? So, nagkakaroon ka ng self-pity na hindi mo alam, nadidepress ka na pala sa Mm-mm. mga ganun na questions na habang tumatagal na nagmamature yung isip natin. So, alam mo yun, na parang wala na direksyon yung buhay mo. So, Mm-mm. yun, Ano nga, yun po, yun po. ano naman ang naramdaman ng mga magulang naman ninyo? Paano naman nila kayo sinusuportahan? I mean, emotionally? Yes pa. Yung tatay kasi namin, umiiyak. Pag nalasing po siya, umiiyak. Nung una, hindi namin alam kung bakit umiiyak siya. Pero yun na pala. Yun na pala po yung dahilan. Umiiyak siya. He was crying po pag siya ay lasing, ganyan. And talagang yung mother ko naman, talagang shock siya. Kasi at that time, yeah, long time story po yung sa mother ko rin bago rin nung kami magkita. Yun, nalaman niya na ganito nga. Talagang ang akala pa nga niya noon, yung mga kamag-anak namin, tamad kami magtrabaho kasi we are in the province at that time. Opra, yung nyog, yung Mm-mm. grandmother namin, pinapatulong kami magkakapatugan. So, yun naman ang source of income nila doon. Akala nila tamad ako, tamad kami kasi hindi nila alam may sakit. And yun ang pinakamasakit. Ah, hindi na ano namin ba, parang nahiya kami sabihin sa kanila, ganyan, na merong kaming sakit. Yan pa yung naano namin. Tapos talagang emotionally, ang sakit din sa kanila. Kasi ah, iba-iba yung response ng tao when it comes to ganyan. Mayroong hindi matanggap. Lalo kami that time, hindi pa namin, nasa process po kami ng pagtanggap po eh. Mm. Yan. Oo. Yeah. Yeah, kaya lang hirap siguro, no? Kasi Yeah. kung ikaw yung magulang, kasi magulang tayo, di ba? Yung hirap ka na nga tanggapin yung kondisyon ng anak mo, tapos sasabihan ka pa ng iba na tamad yung anak mo. Ang Mm. hirap nung gano'n, ano, Raquel? Ay nako, 'di ba? Ako 'yan talaga yung na-mold masyado yung character ko kung paano ka magre-respond sa sinasabi and sa reaction ng ibang tao. Kaya naiintindihan namin ni Malu yung dinaanan din ng parents nyo. Balikan ko lang ng konti Malu, Mark and Michael, kasi naman sabi nyo kanina, ang isa sa mga tanong nyo, paano kami makakapag-aral, paano kami makakapagtrabaho? Tanong, nakapag-aral ba kayo? At ngayon nagtatrabaho kayo, di ba? Yeah, yan, Mm. isa pa yan, Ma'am Malu, Ma'am Raquel. 2004, nag-aral po ako ng Bachelor of Science in Accountancy. Mm. Nakatapos lang po ako ng first semester ng first year. Kasi yung accountancy department nasa third floor. At that time nga, may sakit na ako. So, aakyatin ko yung third floor para wala akong naging choice kundi sabihin sa teacher ko na yung totoo. And then my teacher told me na I need to priority your health, sabi niya pong ganun. Kaya ah, hindi ko natapos po yung aking pag-aaral. Kasi yun nga, ang daming emotion, ang daming ko iniisip na almost negative eh. So, hindi ko na yung education ko, hindi ko mapopokus to. Yun yung nasa isip ko. And that time, our family is having a relationship problem din po at that time. Ups and downs, and then, yun, normal family na mga uh, misunderstanding, quarrel, mga ganun po. So, hindi ko na po natapos.
yung college ko po at that Si time. Michael. Si Michael, nakapag-aral ka, Michael? High school lang po, Ma'am Mm. Malo. Ma'am Raquel. Mm. Tapos sa Bicol po kami nagtapos ng high school. Sorsogon. Oh, Sorsogon, Bacol po kami, okay. ma'am. Bakon sa So, Sugon. opo. Yes po. Yung father side na. Pero ang galing nila Mm. Raquel sa ano no, ano sila sa technology, magaling sila sa Oo. yeah. Galing, ano? Hard din yun Oo. kasi may gift naman siya para sa ating lahat, di ba? Oo. Whether nakapag-aral or not. At saka yung gifts na yun yung gagamitin natin para mabuhay, di ba? Oo. Praise. Galing. Oo. Ano, Ako, tanong ko naman sa inyo is um, anong, paano tingin mo, pagka naiisip niyo at nagdadasal kayo, hindi ba kayo nagtampo sa Panginoon? Ano tingin yung purpose ni God? Bakit kayo binigyan ng ganyang disability? Yes, I remember po nung hindi pa ako Christian, umiinom pa po ako noon. And then doon sa lugar ng mother ko, I remember po uminom ako tapos na lasing. And then I get question God kasi hindi naman ako kagaya ng ibang tao ganyan. Yun talaga yung nasabi ko sa Panginoon. I remember question namin si God. Pero at the time kasi wala pa naman kaming relationship pero that is that an excuse. Kaya nung magkaroon po kami ng relationship with the Lord, Jesus Christ, doon po unti-unti namin nakita yung truth. Kasi sabi sa Bible, Jesus is the way, the truth, and the life. So, at that time din, akala namin kasi yung God is just like a traditional. Kasi sa environment na kinalakihan namin, parang wala kami nakita na seryoso sa Diyos. Parang ano lang siya eh. There's no relationship talaga na makikita mo si God. But of course, we don't blame that. Kasi talaga namang in real life, ganun po. Pero to cut the story short po, na makilala namin si Jesus Christ, our Lord and Savior, doon po, unti-unti nabuksan yung aming isipan na God has a purpose. I remember po nung nasa training kami, sinabi nung person with disability na teacher doon, turn your disability into a blessing. Parang sabi niya, blessing in disguise yan. Yung pagkakaroon niya ng disability. And God has a purpose on it. Pray for it. Ask the Lord. And He will direct your path. Sabi niya. oo. So, kaya yun po. Okay. Yeah. We feel na kinakausap kami ni God. So, ayun. Si How did you Michael, finally? Michael Oo. ba ganun din ang Yeah. ganun din ba ang journey niyo? Sabay ba kayo nakakilala sa Panginoon? Mm. At sabay din ba kayong nagtampo? Nagkukwentuhan ba kayo? Like, nagtatanungan ba kayo sa isa't isa kung ano ba nararamdaman mo? Galit ba kayo kay Lord? How is your conversation nung Yes po, ma'am. Actually, ako po ang unang nakakilala po sa Panginoon. At wala po yung tanong niyo po na nagka-question kami. Sa akin po, kung nagtatanungan kami, ano ba, bakit ganyan? Ganito nangyayari sa atin. Wala po, ma'am eh. Parang ano lang, wala sa isip namin, sa isip ko na gano'n na magtanong. Ah, pero nung lumao na, ah, tumatagal na, doon na napaisip na ako. Tapos, ang na-remember ko talaga, ma'am, na nangusap sa akin yung Panginoon. Yung verse po ng John, na sabi niya, if you love me, you will obey me. Yun pong nangusap po sa akin. So, that time, tumawag ako sa CCF. Nakita ko sa panood ko sa TV5, panood yung CCF. Si Pastor Bong ang nag-preach. So sabi ko, panoorin ko kaya to kada hapon. So, nung napapanood ko na po, pinunta ko na yung isa sa mga believers dito sa CCF Payatas. Si Pastor, nakilala ko na po si Pastor Boyen. Doon ko nakilala. Doon, pinunta kami sa church at saka
Pinuntahan kami sa bahay, napunta kami sa church, at doon nagsimula na po yung D-group na sinasabi nila. So, nung sinurrender ko ng buhay ko sa Lord, si Kambal naman ang sumunod. Okay. Yun So, po, yun. oo, importante na ma-highlight natin kung paano nyo finally na-accept yung situation. Nakatulong ba yung personal relationship nyo na kay Jesus para fully accept ninyo yung inyong condition? Yes po. Yes, Ma'am Raquel. Talagang very helpful. Ang laking impact sa amin. Kasi gumamit ang Lord ng mga tao in our surroundings, in our community. Una nga po yung isang person with disability by the person of Kuya Lance Balyesa. Yan po yung si Kuya Dondon. Yan talagang naging motivator namin and talagang just like a mentor dahil sa uh, common denominator namin. So, yun. Purpose in our life na yun nga. Maging pagpapala ka sa iba na mga katulad mo. Yun. Kaya nangyari po ito sa amin is to really minister din po sa mga family, sa mga PWD po na katulad namin, how they would accept, ganyan. And then the most important thing is makita yung kapangyarihan ni God sa buhay. Yung John 9:3 na verse nila na yun nga, so that the power of God, yun. So, yun, unti-unti po nakita namin sa buhay namin yun. And talagang pinakita ni God na if you can't receive the blessing or the prayer that you're asking to the Lord, you can be a blessing to others. At yun, ito na po isa siya. So we are serving the Lord because of this disability, and hindi namin alam kung baka hindi po namin kayo nakilala, hindi po namin nakilala yung mga tao po na nakilala namin kung hindi kami nagkaroon ng disability. Yeah. Raquel, no, that's what's God is able all about, no? It's really all about the love of Jesus Christ. That the hands and feet, no, to reach out to those na nangangailangan ng acceptance, understanding, nagkaganyan, no? Kasi mahirap nga naman talagang isipin na bakit kung ang Diyos ay mabuti, bakit siya nag-create ng mga taong may disability. So, I'm sure, Raquel, no, natanong mo din ako. Kaya, sa God is able na ang dami kong testimony naririnig, no, na hindi lang kay Mark at kay Michael, ang dami kong na-meet dito na blessing, they see their disability as a blessing. Mahirap, syempre, wala naman madali. Diba? Para magkaroon ka ng positive outlook about your disability means that nakafocus sa Panginoon. Kasi si Lord naman, ang grace niya is sufficient. Di ba? Lagi nga niya sinasabi, my grace is sufficient. Yan ang kakayanan natin kahit na anong pagsubok, no? Wala namang taong hindi nakaranas ng hirap eh. Hindi lang naman for people with disability. Even those who don't have disability, nakakaranas sila in other ways, di ba? Relationship, in sickness, nakasakit din naman sila, di ba? Sa pera, lalo na ang pera. Diba? Pero kumbaga, iba-iba lang yung way, pero tinuturo ng Panginoon iisa. No? At ang nilang dalawa ni Mark at saka ni Michael na nagiging instrumento sila ngayon to be a blessing to others. Kung ano man yung natututunan nila, ano yung nalalearn nila, yung realization nila ng purpose nila, ipinapasa nila yun sa iba para maintindihan din nila yung kalagayan. Ang ganda. Ang ganda at key talaga, no, yung personal relationship with Jesus. Kasi yun talaga ang nagpapabukas ng mata, ng puso, at na-accept yung condition. Kumbaga parang nasiset aside na yung condition kundi hahanapin yung purpose. Bakit ako may disability? Bakit ang anak ko may disability? So parang nandun na tayo ngayon sa situation na hahanapin natin, how can God use my disability or our child's disability para madraw yung iba
sa personal relationship din kay Jesus. Ang galing, ano? Saka may upside yan eh. There's an upside to this condition. Kasi pag tayo maayos ang buhay natin, healthy tayo, strong tayo, ang tendency natin is makalimutan ng Panginoon. Walang need for God. Pero for people with disability, no, ewan ko kung ma-agree ka sa akin, Mark at Michael, no, meron kang laging rason para humingi ng at lumapit sa Panginoon. It closer to God, no? So, yun yung blessing eh. Yun yung blessing na maraming tao na malakas sila, may kakayahan sila, marami silang pera, pero parang feeling lang may kulang sa buhay nila. Yung mga tao may mga kapansanan, disability, kulang ang paa, kulang ang lahat, di ba? Pero sila yung feeling nila complete sila. Agree kayo, Michael at saka Mark? Ano ba? Yes, agree po. Ang galing, ano? Uy, alam mo kanina, kababasa ko lang, ano, yung kwento ni Job, di ba? Sabi ng accuser, ay nako, wala namang reason si Job na i-question ka, sabi sa Diyos, ano? Reason kasi masyadong blessed Ganda ng pamilya, ang yaman-yaman. Subukan mo kaya. So, pero nakita natin na si Job came out na mas grabe yung faith sa Panginoon, hindi nag-waver sa kanyang faith sa Panginoon. So, siguro ang isang magandang tanong, Mark and Michael, paano lumalim ang relationship niyo sa Panginoon through your disability? Si Michael. Yes po, ma'am. Come again po. Oo, paano lumalim ang relationship nyo sa Panginoon or lumawak din yung pagtingin nyo sa disability through your relationship with Jesus? Yung reason po talaga yung fellowship ng mga believers po talaga. Tsaka through pastor, doon kay Sir Lance po. Doon talaga siya ginamit ng Panginoon para po talaga full accept namin talaga yung aming disability na ito ay maging pagpapala to others. So naging malaking tulong po talaga sa Sir Lance at napunta kay Dondon. Unang-una, natuto kaming manalangin, natuto kaming mag-aral ng salita ng Diyos, makipag-halubilo sa mga kapatid natin sa pananampalataya, at the same time, na isi-share po namin yung gospel sa family po namin. Wow! So, tumanggap po sila sa Panginoon. Yes po. Yung dalawang babae, so, at saka yung isang lalaki, ngayon po is, nawa po ay mag-aral na siya ng GLC training. Ito tuturo sa amin. So, yun. Na-overwhelmed po ako sa ginagawa ng Panginoon. Nung una, hindi ko makita kung paano. Pero, grabe ang pasasalamat ko sa Panginoon. Instrumento lang po tayo para makilala ng ibang tao si Jesus Christ. Yan po. Thank you. Raquel, I mean po, na katulad ni Lance, yung mga kaagapay si Lance po, member ng God is Able, siya rin po ay muscular dystrophy rin din siya. Yes po, yes. Wheelchair din siya. And how God is able to use him to minister to people with muscular dystrophy as well. No? Ganun din si Lord, di ba? Kung ano yung kahinaan natin, yun din ang nagiging kalakasan natin. Kasi yung gamitin niya, palalakasin niya tayo through that weakness, and then he uses it to minister to others using that weakness. It's just amazing. Yeah, it's amazing. Di ba tayo, Malu, we've learned as parents of a child with disability, natutunan na natin na wag nang hanapin yung wala sa kanila, di ba? Yes. Kung ano yung meron, yun na lang yung i-enhance natin, i-develop pa. Kung ano yung strength, yun ang i-focus mo, hindi yung Kasi wala ang mangyayari, madi-discourage, madi-depress lang tayo. Tignan mo si Mike and Michael, ang sarap ng ngiti. Napaka-genuine ng ngiti. Michael. Presence of God inside out. Oh, yes. Mararamdaman mo, Raquel, sa kanila, no, sa aura nilang dalawa na nasa Panginoon talaga sila. Kasi in the midst of that
painful situation, the condition, they can smile and they can praise the Lord, they can worship the Lord and have Oo. fellowship with other believers, no, kahit na merong kahinaan. Ang galing. Oo, ang galing. Actually, doon pa lang sa camp na, di ba, na-meet ko na silang dalawa ng personal. Talagang na-bless na ako sa aura nila, sa countenance nila, kasi lagi nakasmile. si Toy kasi and Joseph ang nagpo-push ng wheelchair ng isa sa kanila. So, Oo nakita nga. ko talaga na Si Toy po. contagious. Oh, si Toy, later on si Joseph na, no? Yung napaka-contagious nung lightness ng kanilang, the aura. Grabe, nakaka-bless. Hindi kailangan magsalita nga di ba, Malu? Nakaka-bless. Parang si Clarissa mo. Makita ko lang si Clarissa mo. Parang may putik sa dibdib ko na saya. Praise God. Mark and Michael, no, are you now leaders, D-group leaders? Paano kayo ginagamit ngayon ng Panginoon? How are you able to serve Him? Yeah, we are serving the Lord for almost 5 years. PWD Fellowship, yung pangalan po nung ministry namin together with Kuya Lance and Kuya Dondon, Mami Gloria and Tuyer Pia. She is the one of the core also. And we have a day group. Meron din po kami hinahanda na day group. Ako, every Saturday, 3 p.m., person with disability. And then si Michael, he was able to handle able person naman. Hindi PWD yung handle niya. Able person. Praise God kasi that person po is serving the Lord with his wife, CCF Caloocan. So ginagamit na din po 'yan to serve CCF Caloocan. So yan po yung ministry namin, and then we are also volunteering as CCF unique ministry by Sir Wisdom C po. And Atita BT Ching. Yan po. Ay, ang active niyo pala. So siguro maganda rin natin promote, no? Meron silang event. Alam niyo po ba 'yon? Meron silang event. Yeah, meron po silang event ngayon na Mark? Yes, volunteer to those who want to improve their skills to minister person with disability po. Yeah. Yeah. Kailan yan? June 14 po. Yeah. June 14. Sige, anong details? Sa CCF main yan, di ba? Yes po. Room 2A. Room 2A. Yes po. Ayan. O, ito nahanap ko na. CCF Center. Are you having a hard time communicating to persons with disabilities? You want to help but don't know how? Special Needs Ministry invites you to the training of CCF frontliners happening on June 14, Saturday from 8:30 to 12 noon at room 2A at CCF Center. So pwede na kayo mag-register, lang po kayo sa online, no? Yes po. Is inviting next-gen volunteers, booth servants, host team, welcome team, D group leaders, and all volunteers from other CCF ministries. So if you're serving in any of these ministries, you are a frontliner and this training is for you. Yeah. Wow. Kasi kailangan ma-enhance. Paano? Lalo na kung nandun na talaga sa ministry ito. Kakatuwa yung mga Raquel, ang ka-disable nakipartner din sa unique. Oo, partner. Yes. Yes, partner po. Oo, partner tayo. Gano'n naman. Pati ang across family. Yes. Galing, how inspiring, talagang hindi mo matatawaran yung mga nagagawa ng persons with disability. Kala lang natin parang may weakness sa kanila, may hindi sila pwedeng gawin, marami po silang pwedeng gawin. At yan ang na-learn natin mula kina Michael and Mark, di ba, Malu? Yeah, so Mark and Michael, no, pwede ba kayong bago tayo magtapos, no, can you share encouraging words? Kasi alam niyo naman ang ating mga listeners, most likely may mga affected by disability sila, kundi man sila baka may kapamilya.
Ano pa ang encouragement mabibigay mo sa kanila? Si Mark, Yes po. Thank you for that question, Ate Malu. Siguro the advice po or opinion for me and encouragement to all the viewers, to all the family, relatives, person with disability, is first is to have relationship to the Lord. Kailangan po nilang makita kung sino sila kasi doon po mag-uumpisa. Your relationship to the Lord, doon po magsisimula at malalaman mo kasi doon ang katotohanan, who is your identity, the purpose of God, kung bakit ka nagkaroon ng disability. So, sa mga person with disability po, and sa mga family affected by disability, wag nilang itago po yung mga anak nila. View it as a blessings to all na yung anak niyo po ay hindi po aksidente, na nagkaroon po kayo ng anak. Regarding po kung ano ang reason, no? Alam mo man o hindi, yung reason bakit nagkaanak ka ng ganyan, nagkaroon ka ng kapatid na ganyan, or ikaw mismo, no? Kapag you have relationship to the Lord, unti-unti mo pong matatanggap yon at makikita mo yung purpose ni God. And alam ko yung pag-ibig ng Diyos, the love of God, okay, which is the source of our love para matanggap natin yung kapatid natin, yung anak natin na may disability. The love of God po talaga. Kasi pag naintindihan mo ang pag-ibig ni God, maiintindihan mo na you need to extend that love. And yung love na source comes from God is the overwhelming love that you need to ibigay, to give to your child, to your siblings na may disability. Doon po magsisimula lahat yon. So without the love and the relationship of God na naranasan mo, hindi mo kayang mahalin yon. Yung anak mo, yung kapatid mo, o kung ano pa man na may disability, others have disability. Kaya yun po ang encouragement ko. Kapag meron na kayong relationship to the Lord, serve God. Serve God in that community. Give your all. Kasi po, lahat naman po ng ating nararanasan today is just temporary. Yan, temporary lang po yan. In fact, it reveals our character. Yes. Nire-reveal ni God yung character natin dahil sa disability na yan. Kaya don't ever underestimate disability. It is a power of God. It is a blessing of God. And mostly, it is a grace of God. Yan lang po. Amen. Ang Praise ganda, God po. Mark. Praise God po. The power of God, it is the grace of God, is the blessing of God, ang disability, no? Talagang very positive, no? You see it with the lens of God, di ba, no? Eyes of God talaga ang, kailangan talaga makita natin from God's perspective ang ating disability. Si Michael naman, Michael, ang iyong encouragement. Okay po. Sa akin naman po, ma'am, dapat po sa lahat ng mga may pamilya o may disability person, siguro ko ang message ko lang po dito na kailangan po nating malaman na create po tayo ng Panginoong Diyos. Tandaan po natin sa Word ni God that regardless po sa limitation, diba, ng person with disability, makita po natin na yung value ng tao po na nilikha siya sa image ni God. Yun po. It doesn't surprise or ma-disappoint tayo. Natandaan natin, we are fearfully and wonderfully made by God. So ibig sabihin, kapag create tayo ni God, meron tayong purpose despite of our disability. Na hindi tayo aksidente, sabi nga ni Mark, hindi tayo burden, and we are in the body of Christ. May part tayo sa body ni Christ. Sabi nga sa Corinthians. So your life is a living testimony to lalo na yung mga parents. Sabi nga naman, the grace, the power, and the glory of God, makikita pa rin po. Kasi sinabi ni Jesus Kaya nabibless ako kay
Sir Toy. Nakakagawa siya. Yeah. Mahirap para sa akin yung gawin. Pero ang galing niya. So doon ko nakikita yung Praise God. Praise kapangyarihan ng God po. Panginoong Diyos. Na-bless ako super talaga sa anak ni Ma'am Raquel. So dapat po din po natin malaman na yung ating hinaharap na ganyan na bagay, it's not suffering, no? Kahit nakita natin sa Genesis, pero alam natin na yung identities natin na kay Kristo. At may pangako ang Diyos na sasamahan tayo, di ba? Kahit sa difficulties ng buhay natin. Nandyan ang Diyos, hindi niya tayo iwan ng pagbabago. So, tayo ay create ng God na magtulungan, magdamayan. Di ba po? Magkaisa tayo. And as a caregiver ng Panginoon tayo. So, yun. Tandaan natin na yung pag-asa na to na binibigay ng Panginoon sa atin is not sa buhay lang na to, kundi eternal. So, kasama po yung mga person with disability. Praise God po. Wow. Thank you. Thank you so much, Glory to God po. Oh, glory to Napakaganda ng inyo, no? Ang ganda ng how you look at life today, Yeah. no? Despite the disability, no? Raquel, no? Very, godly perspective talaga siya. Eternal perspective, no? Oo. Gusto ko rin yung sinabi niya that we are to be caregivers, no? Oo. Caregivers, no? Oo, grabe. Instead of volunteers or person affected by disabilities, we are first caregivers nga, no? So, Grabe, ano no? po mga kaagapay, yung shinare po ni Mark at saka ni Michael, paano sila nagkaroon ng ganyang pag-uunawa at acceptance sa kanilang kondisyon is una naintindihan po nila kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesus para sa kanila. We have to go back to the cross. When we are hurting because of our disability, instead of looking at ourselves, tignan po natin muna, bumalik muna tayo sa krus. Kung anong ginawa ng Panginoong Jesus. Ang problem po natin, hindi yung physical problem natin, yung ating sin. Lahat po tayo ay makasalanan. At kaya kailangan po natin ang kapatawaran ng Panginoong Jesus. That's the reason why He gave His life, no? Kaya siya pumunta dito sa mundo para maging bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. At para tayo magkaroon ng positive at saka godly perspective or eternal perspective ng ating mga disability, katulad ni Mark at ni Michael, na they can still smile and they can joyfully share yung kanilang story kahit na mahirap, kasi naintindihan nila na sila po ay napatawad na ng Panginoon ng kanilang mga kasalanan. Lahat po kami makasalanan dito, hindi lang po si Mark or si Michael, si Raquel, pati po ako. Lahat po tayo ay kailangan natin ang Panginoong Jesus. And so kung gusto niyo rin po maranasan yung joy na na-experience ni Michael at saka ni Mark, yung magkaroon tayo ng excitement, no, na kasi ang naintindihan natin ang buhay, lang to stop over lang natin itong buhay sa mundo. Meron tayong final destination. At ang final destination, dalawa lang po yan. It's either you go to heaven or to hell. Saan po natin gustong pumunta, di ba? Yung kagandahan po ng pag tayo po pumunta ng langit, wala na pong disability doon. Wala na, we will be given a new body. At pagdating natin doon, lahat ng paghihirap natin dito, all our tears will be wiped away. No more pain, no more Down syndrome, no more autism, no more muscular dystrophy. Wala ng cerebral palsy, and no more sin, di ba? No more so, sin. Yun yung pinaka magandang balita po. At kayo po ay nakikinig ngayon, maybe for the first time, or maybe hindi nyo pa po na bibigay ang buong puso ninyo sa Panginoong Jesus. Gusto niyo pong maranasan the free gift of eternal life and the joy of having a relationship with Jesus Christ. Sabayan niyo lang po ako sa isang dasal. Namnamin po natin bawat salita at i-surrender natin lahat ng ating mga sitwasyon, ating kondisyon, lahat ng ating nararanasan
lahat ng hirap natin, isurrender na natin sa Panginoon yan at bigay natin ang buhay natin sa Panginoong Jesus. At kung kayo po yan, sabayan niyo po ako ngayon. Panginoong Jesus, marami pong salamat. At kayo po ay naging kabayaran ng aking kasalanan. Ako po'y makasalanan. Patawarin niyo po ako. Gusto ko po magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na pagbabago. Make me a new person, Lord. And now I open my heart. Binubuksan ko po ang aking puso, Panginoong Jesus. Iniimbitahan kita upang manirahan dito sa aking puso bilang aking Diyos at tagapagligtas. At magmula ngayon, Panginoon, baguhin niyo po ako, pati yung aking ugali, ang aking mindset, ang aking pananaw sa buhay. Baguhin niyo po yung aking mga ways na hindi na hindi pleasing po sa inyo, Panginoon. So binibigay ko po ang aking buhay sa inyo, Panginoon. At magmula ngayon, gusto ko pong makilala kayo at magkaroon ng relasyon sa inyo, Panginoong Jesus. Sa ngalan po ninyo. Amen. 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 And amen. Kayo po ay kayo po ay nagdasal noon magmula sa inyong puso. Nandiyan na po si Jesus at ang promise niya is He will never leave you nor forsake you. Hindi na iiwanan, no? At makakaranas na rin po kayo ng kaligayahan na naranasan ni Mark at saka ni Michael. Naming lahat. Oo, kanina na-mention ni Michael na yung mga persons with disability are also part of the body of Christ. Kaya yan po ang panawagan ng God is Able, na we are here to evangelize, to disciple, and ma-encourage itong mga persons with disability na maging part ng local church, mabigyan sila ng mga ministry, di ba? At yun po ang panawagan namin sa mga churches, mga organizations. Please, magtulungan po tayo para marami pa ang mapunta sa kingdom of God, di ba? Amen. Amen. At nako, ubus na tayo sa oras. Ako, Raquel, natatapos Yes. ang isang oras. Maraming salamat mga kaagapay sa pakikinig. Ito po ang programang God is Able, serbisyong PWD. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ako po si Malu Tiongson Ortiz. Maraming salamat, Mike and Michael, and sa interpreters natin, sina Liz and Edna. Ako po si Raquel Camo Landong. Kami po ang programang God is Able from disability to possibility. Bye. God bless. God is able. From disability to possibility.